Maraming sa tanan. Ika-day 3 na lang mo karon sa isolation. So far, okay na akong paminaw. Dili na kayo sakit akong tugkan. Kagabi na lang ko nabantayan. Medyo sakit akong likod. Nano kayo gamay nga napanimahuan. Guys, thank you sa suggestions. Karon ako dito sa toilet. Some suggested na magmumugta ako ng maligamgam na tubig na may asin. So, 30 po namin ngayon. Ititry po itong method na ito. Yung may asin, imumumug ko po. Tapos uminom na rin po ako ng maligamgam. Ginising ko po rin si Angel para makainom ng maligamgam na tubig. Pero kayon walang asin yun. Tapos after nito, proceed po ako doon sa daily routine namin habang tulog po sila. Gagawa na po ako ng may lemon, ginger, at saka salt. Yung empty stomach po. Gagawin ko po yun. Papakita ko rin po sa inyo paano. Madali lang po siya gawin. Malaking bagay din po yung na-share ko sa inyo, naibagi ko sa inyo yung mga day recoveries namin. Since last night po, napakalungkot pong malaman dahil another person, another people na naman po na-affected ni COVID sa pamamahay ko. But ganun pa man, hindi siya naging dahilan. Naging strong po yung makasamahan ko, as in halos lahat na po kami. So, mayroong isang inaantay pa sila. Dalawa na lang po, as in kami po lahat talaga. Wash out. Pinag-ano po talaga kami ni COVID. Sa lahat po ng mga kasamahan ko pala sa bahay, lahat po ay maganda naman din yung feedback, kumagaling naman, dahil nakapag-relax. So, sa atin po na nasa bahay, huwag po kayong mag-overstress sa sarili ninyo at this time. Kasi paborito po ni COVID yung ma-stress tayo, ma-depress, ma-worried. So, kailangan po lahat po na naka-apekto sa body ay iwasan po natin. In moderation po lahat. Hindi po kailangang sobra. Sobrang walang tulog, sobrang walang linis, sobrang pawala po sa sarili. Ngayon po this time, itong si COVID po para sa amin, para sa pamilya ko. Siya po yung naging gabay na magkaroon din po kami ng, kahit isa siyang virus na nandito sa body namin, but since na-isolation po kami, doon namin na-realize na hindi mo kailangan ang maraming bagay para sa mundo, para sa sarili mo, kundi isa lang talaga ang kailangan ng katawan mo at this time. Isa lang talaga. Yung presence of mind sa nangyari mo. Peace of mind, happiness from your loved ones. Yung mayroon kayong ganun. At this time po, na-realize ko rin po yung more mapahalagan yung mga taong totoo at handang tulungan ka, gabayan ka kahit anumang oras, anumang nangyari. Maraming salamat at nagpapasalamat tayo. Even po sa inyo, huwag niyong kalimutang i-appreciate po yung mga tao o yung mga simpleng bagay po na mayroon kayo ngayon. Na hindi kayo gumaya sa amin na nakailang araw na kami. Even yung makasamahan ko, si Mr. ko, nasa loob lang po ng 4 corners ng isang isolation. So, habang nag-isolate po kami, isa't isa nag-recover. Ang sinasabi lang po namin is laban lang po kami. Yes, of course, laban lang po kami. Tapos, sabayan po natin ng number 1 po, dasal. Kasi nung time na as in depressed na talaga ako, hindi ko alam kasi marami kami naapektuhan ng COVID. So, every time na maririnig ko yung experience nila sa isolation, yung marami sila, tinatanong ko sarili ko kung makayanan ko ba, kasama ko yung mga anak ko. So, ito kami ngayon naka-isolate, kinaya ko naman at maganda rin naman po yung epekto. Sa day 3 po namin, may isa-suggest ko at may comment at iba-vlog ko rin at may papadating ko sa inyo kung paano po napaka-importante yung mayroon po tayong happiness from within in simple things po.
Dito kasi sa isolation, mayroon na kaming TV, maliit na kettle, 2 bed, at saka maliit na sala. Maliit lang po talaga para sa aming 3. Parang may receiving area lang siya. So, doon ko na-realize isang bagay na hindi ko pala kailangang bumili, mangarap ng kung anong mayroon ako, tapos papalitan ko na naman, itatapon, or kung may makita akong magandang bagay, bibili na naman ako. Kasi doon mo ma-realize na hindi mo talaga siya magiging, hindi mo ma-appreciate yung isang bagay pag hindi ka nakasubok sa ganitong sitwasyon. Hindi lang po si COVID ang mayroong ganito. Sa lahat po ng mga nakaranas ng sakit, malubha man ito, o basic lang po talaga na sipon, ubo, i-appreciate nyo po yung anong meron kayo ngayon. Kung anong meron kayo sa bahay, nakakain kayo ng 3 times in a day, masalamat. Laking pasasalamat po natin sa Panginoon. Ito po nga, nagsuot po ako ng t-shirt na strong. Kasi, bakit ko siya dinala nung time na kumukuha po ako ng mga damit. Naisip ko po, at saka gusto ko talagang ipakita sa sarili ko gaano ka-strong. So, kaya, binabahagi ko po yung mga karanasan namin sa day 3. Ito po yung day 3 namin. So, yun nga po, maging ano po tayo, mag-appreciate po tayo kung anong meron tayo sa buhay natin. Kasi yun lang po yung talagang kailangan. Number 1, sikat. Number 2, family. And number 3, relatives, friends. Kung sino man yung mga taong andyan sa inyo ngayon, dati man gumawa sila ng masama, mayroon pa rin po tayong pagpapatawad at pagbabago. Pangatlo po is yung sarili mo. Yung pang-4 po, pang-5, nasa sarili mo na po talaga yung kagalingan. The healing is within. Power po talaga yan. Kasi pagdating sa mga ganitong sitwasyon, wala talagang tutulong sa iyo, kundi sarili mo lang. Kaya si Angel, sinasabihan ko siya na pag nakikita kasi niya yung inaabot kong mga tubig sa kanya o mga supplement na makakagaling at makapag-boost ng immune system namin, ayaw niya, nakasimangot na naman siya. Kaya patuloy ko rin po siyang ginagabayan dahil sinabi po niya sa akin kasi minsan na ano na naman ito, ba't ang dami na naman, ganito, ganyan. So, nandun pa rin sa punto kasi bata pa siya. Nandun pa rin yung pangangamba niya, bakit ano-ano na lang yung kinakain namin, iniinom namin. So, sa ganun po na sitwasyon, sa ganun po na paraan, para mas madali po yung pagaling namin. Nasa day 3 na po kami. Yun po yung day 3 na nagpositive kami from the hospital. Pero yung nagpositive po talaga kami, ng COVID is way back mga ang alam ko is nasa 19 or 20 positive na rin kami. So, ito lang yung period na kung saan kami ka-isolate talaga. Ngayon, inisip ko nga kung paano ko i-divide kasi kunti na lang po talaga yung asin na meron ako. So, buti na lang dito sa hotel, may nagbibigay sila ng yung mga maliliit para po sa salad. Kaya inipon po namin lahat, Angel, at isa paano makakatulong din po kung saan kayo ngayon. Kaya yung asin ninyo sa bahay, pasalamat kayo dahil mayroon tayong asin. Asin is very good. Bago pala kami natulog kagabi, gumawa po kami ng hakbang na mag-steam. So, sa akin kasi may naramdaman akong parang kirot sa likod. Yun yung palagi kong naramdaman. Kasi nga, nakailang days na kami bago kami nag-isolate talaga. At saka proper rest. Ako kasi yung tipong tao na asa nakakilala sa akin. Ako yung tipong taong palaging nagluluto, palaging nasa kusina. May mga maliit na bagay kailangan kong i-fix agad kahit pagod na ako. But guys, take note. Huwag po nating abusuin sarili natin. Bigyan po rin natin siya ng time na mag-relax. Bigyan siya natin ng time na i-pamper din natin sarili natin. Manood tayo ng movie, magbasa tayo. Especially po, yung nakakatulong na babasahin, papanoorin. Especially kung mayroong mga anak, mayroong mga bata. Yung mga nakakatulong pong mag-lift ng mga depression, nakakatulong pong matulungan yung sarili natin. Sa mga movies na nakakaliw, nakadagdag po yun siya ng happiness sa heart.
Susulong ko po ngayong araw na to. Panalangin ko po ngayong araw na to is sa mga hindi pa po nakaranas ng COVID, ang may papayo ko po is bigyan niyo po ng ang time ng sarili ninyo. Time for yourself na magkaroon kayo ng peace of mind sa sarili. Matanggap natin po na ang kailangan pala talaga ng katawan, even sa isang pamilya po is normally makakain lang po tayo ng 3 times in a day, sapat na po. As parents po, ngayon ko lang na-realize na ang daming requirements sa buhay para maging matawag akong successful mother sa mga anak ko, successful wife. So, una, sa sarili ko dati na hindi pa ako nakapag-COVID, na-realize ko na galingan ko sa paghahanap buhay. Wala pa kasi si COVID nung time na nun eh. So, normally ang tulog ko very less lang 6 hours in a day. Tapos gising na naman ako dahil kailangan gumising para kay Angel. Tapos, right after, prepare ko na naman si Mr. para din sa baon niyan or bago siya umalis. Bago ako bumalik tulog ulit. Pagkatapos, makapag-rest ako ng siguro 1 hour to 2 hours. Yung 2 hours ko, mas napakasaya na po yung katawan ko na may additional ako from night. Kasi sa gabi pa ako yung nagpapatulog kay Eli. Si Eli kasi yung tipong napaka-late na matulog. So, ang ginawa ko, ako yung late na dumating from work, nagtatrabaho po ako sa Johnson. So, malaking bagay ko po rin na isa-suggest sa inyo anong mayroon kami sa Johnson. Ikaw-campaign ko talaga. As long as na nakakatulong po ito. Ito pong papakita ko sa inyo mamaya yung Johnson na ginagamit namin na very safe po. Even sa bata from 3 years old onwards. Malaking bagay po ito na nakatulong sa amin. Ito po rin yung bit-bit ko papunta dito. Wala akong ibang dinala. Inisip bit-bitin. Talagang dinala ko siya para sa mga anak ko. Kahit ginawa na rin po siya namin shampoo. Kasi imagine niyo po. Dati, nag-conditioner pa kami. Naisip pa namin yan. But darating ang panahon na kung anong meron ka ngayon, kung anong pinaka-importante sa lahat, dun mo ma-appreciate. Kasi dati may mga stock kami sa bahay. Kung ano yung bago ngayon, meron ako. So, kung ano po yung papalabas na latest, pag nandun na po, kailangan kong magkaroon ng chance na magkaroon ng isang bagay na noon, tapos isi-stock ko lang po. So, ganun ang style ko na pag namimili, hindi po isahan, but time to time pag anong mayroon, at saka ano yung mga offer, at nakapag-save, meron pa akong mga imbak-imbak na ganun. So, balik po tayo dun sa pananaw sa sarili. May share ko lang din po yung pagmamahal sa sarili. Bigyan po, napaka-importante po yung pagmamahal sa sarili. Kasi, sarili mo yan eh. Kailangan mo siyang mahalin. Kailangan mo siyang alagaan. Kailangan mo siyang patawanin. Kailangan mo siyang turuang isang bang Panginoon. Unahin talaga si Lord. Napakalapit po namin kay Lord. Lahat po ng mayroon kami, hindi po namin sinabi na galing sa amin, but this is from the grace of God. Blessed po niya kami, even mga kapatid ko, kung anong meron kami ngayon, we are so blessed because number 1 po ginagawa po naming pinaka-mentor, pinaka-father God, pinaka-best friend, pinaka-closest person po na meron kami si God. So, sa sitwasyon namin ngayon, sa hindi pa po nakaranas ng COVID, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang campaign lang po talaga ng COVID is even kami ng asawa ko, nag-uusap kami. Kasi nasa kabila pa rin siyang hotel for isolation. Nag-iisa siya. So, mayroon kaming mga counseling between us. Kasi sinasabi namin na itong si COVID ay, ang sinisira niya ay yung stress sa utak. Mentally stress. Dahil nga, baka anong mangyari sa'yo kinabukasan. Baka anong gagawin ng COVID sa katawan mo. Baka anong sisirain niya sa iyo. But, ang una talagang sinisira niya is yung mental mo. Mentally. Napakadami mong mai-imagine. Papasok si depression. Papasok si loneliness. Papasok yung mawala ng pag-asa. Papasok yung takot. Takot, kaba,
But ang pinaka-importante po sa lahat na mga nangyayari, napapaisip ka, kailangan mong lumaban. Sa paglalaban naman, hindi kailangan karate. Kailangan lang po dito yung tataga ng loob. Bakit ko nasasabi yan? Dahil nagkikita ko yung mga anak ko, maliit pa sila. Laro sila ng laro, kulitan ng kulitan. Nakikita ko yung posibleng epekto ng COVID sa kanila. Una, kay Angel, nakita ko yung pagiging coordinate niya sa sarili niya sa mga bagay-bagay na dati hindi niya ginagawa. Let's say po, sinabi ko na, Angel, kumain ka ng healthy foods. Doon kumakain po siya, but yung distribution po ng different nutrients, vitamins, o mga supplement, minsan po hindi na po namin talaga nagagawa yan. Kasi nga, may pagkain naman, may sabaw naman, so bakit pa kailangan namin ng mga ganung bagay? Ngayon, na-realize po namin na hindi lang po natin kailangan mag-stick sa isang pagkain. Yun nga, 3 times in a day, but napaka-basic po na ipasok din po natin sa sarili natin yung pagkain po ng mga prutas. Napakalaking bagay po ng prutas. Kahit prutas, anong meron ka sa bahay. Imagine mo, yung pinakamaraming suggestions, tips, recommendation na meron akong nakikita ko is yun nga yung paggawa ng ahos, luya at saka lemon, which is very basic po na nakikita natin yan sa paligid natin, even po sa pinaka-basic na part po ng pagluluto. Palaging kasama natin siya. Sa hindi pa po nakapag-experience ng COVID, huwag niyo pong antayin na humina po yung immune system natin. Campaign ko rin po pala is, bago mag-umpisa ang araw, again, mahalin mo sarili mo. Bigyan mo siya ng pagpapahalaga. Ibalik mo siya sa Panginoon. Just try to ask God to live in the center of your life. Kasi ako ngayon, sinasabi ko sa sarili ko na kung anong mayroon kami ngayon, kung ano man itong pagsubok na mayroon kami, hindi ko po ikinakahiya na i-share po sa inyo yung everyday po naming karanasan. But para po sa akin, napakalaking help po na na-realize ko na ako kasi yung tipong taong pag nakita ko maraming kalat, hindi ko siya dapat tulugan. So at this time po nagkaroon po ako ng COVID, na-realize ko rin po sapat na po yung minsan bigyan mo sarili mo ng chance na makapag-relax. Matulog ng masagana sa hapon, makapag-nap sleep sa gabi kahit naka 8 hours, hindi man 8 hours, kahit mga 6, 7, but required po nila na magkaroon po tayo ng chance na 8 hours talaga in a day. Kasi ako yung tipong taong hindi talaga ako nagbibilang kung ilang oras ako natutulog. As long as pag ring ng bell, pag alarm ng alarm clock ko, kailangan ko nang gumising para kumayod, para sa pamilya ko. But nawala na po yung time ko sa sarili ko. Sarili kasi ang pinaka-importante, ikaw talaga, ikaw. Yes, ikaw po ang pinaka-importante. Sa pinaka-importante yung sarili mo, kung paano mo siya ikumbat, paano mo labanan yung lungkot, paano mo labanan yung loneliness. Sa mga hindi pa po nakaranas ng COVID, alagaan niyo po sarili ninyo. Mahalin niyo po siya. Bigyan niyo rin po siya ng enough sleep, enough rest, enough food to take. Hindi man kailangang mahal. Basta kumain po kayo ng masustansya sa katawan. Humigop ng sabaw. Pangalawa po, kung ano man yung mga possibilities na you've been through, but not now, kasi negative pa, wala pang mga symptoms, common symptoms, kailangan po natin i-ready yung sarili natin. Huwag po tayong ma-depress. Laban lang po. Kasi kami nga naka-day 3 na kami with the kids. So, even po mga kids, lumalaban po sila. Si Eli, yung dati po naming lifestyle na
late natutulog na hinahayaan ko lang po siya. At this time po, tinutulungan ko rin po siyang matulog ng ina-adjust yung time. Kasi malaking bagay po yung maitutulong natin sa mga bata, yung enough sleep, early sleep. Huwag po natin silang hayaan kung anong gusto nila, manood o magbabad lang ng iPad or laptop. Saka yun po, isusulong po natin yung pagmamahal sa sarili. Bigyan po natin siya ng time, napakalaking time. At saka bumalik po tayo, number 1, sa Panginoon. Kung ano man ako ngayon, kung anong meron ako, salamat po sa lahat ng mga prayers ninyo, sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, patuloy po akong magpapasalamat sa inyo. Ito po yung day 3 namin. Isusulong ko lang din po kung paano labanan yung loneliness. But hindi po ako naging lonely dahil napakarami pong nagmamahal at nagbibigay po ng prayer para sa family ko. Sa ulitin po, mamaya ipapakita ko sa inyo yung day 3 naming daily routine. Ngayon nasa toilet pa po ako. Kaya naisip ko kanina na kung ano yung pinakamagandang bagay na gawin ko sa umaga is yung i-topic ko yung paano natin ma-overcome si COVID. Kung andyan na si COVID, ano yung hakbang na gagawin natin? Unang hakbang lang po is i-accept yung sitwasyon. Then pangalawa po, do something na makapag-alis kay COVID sa katawan. Number 1 pa rin po na sasabihin ko is yung laban lang, tapos with the help of yourself, and of course you can. Everything po, follow na po talaga siya. Nagiging kalmado ka, nagiging relax yung utak mo, at na-accept mo, na-absorb ng katawan mo yung mga nangyayari. Nawawala na po yung paunti-unti mong stress dahil nga acceptance. Natanggap mo sa sarili mo kung anong mayroon ka. But hindi po yan, dyan lang po matatapos. Kailangan po siyang labanan. Labanan na nanggagaling pa rin sa sarili mo. Labanan na nanggagaling pa rin sa ginagawa mo. Ikaw pa rin po ang may dala ng sarili mo. Kaya po, sa mga hindi pa positive, negative pa po, ngayon po, alagaan yung sarili ninyo. Kumain po kayo ng masustansya. Manalangin po. At patuloy pa rin po tayong mangarap para sa pamilya natin. Sa mga nag-positive po dyan, alam ko na malalampasan natin to hanggang kailan tayo makalampas dito. But huwag kayong mawala ng pag-asa dahil napakabait ni Lord para sa atin. Ito yung time na binigay ni Lord sa atin para magkaroon tayo ng chance na mahalin naman natin yung sarili natin. Kailangan niyang i-rest, kailangan niya ipahinga. Kasi ang pinaka-paboritong part ni COVID ay yung stress tayo. Masaya siya. Kasi sisirain niya yung immune system mo. Maglulow yung immune system mo. At doon siya mamayagpag sa sarili mo, sa loob ng sarili mo. Kasi nung time na sobra akong stress, sobra akong worried, sobra akong depressed, doon ko na-realize na unti-unti parang nag-deteriorate yung katawan ko. Yung sakit ng likod ko sa ngayon so far, kagabi, kumuha ako ng isang unan kasi kumikirot pa rin siya. But yung sore throat ko, alhamdulillah, thanks God, wala na po siya. Wala na po akong sakit sa ulo. Even si Angel, si Eli, kunti na lang po yung rashes sa mukha niya. Naka-day 3 pa po kami. So, di ko po patatagalin pa po ito. Ang napakasayang bagay o napakasayang word na mabigay ko sa inyo is yung pagmamahal. Love. Love yourself. And then, love our best friend, our Father God. Sabayan niyo po yan. And everything will follow. Napakasarap po ng umaga natin. Have a blessed day, everyone. Dito muna po ako. At ako'y maghahanda ng gagawin kong procedure again. Same sa tinuro ko. And empty stomach. Kailangan kong mag-prepare ng lemon, ginger, at saka yung garlic. Bago po kami mag-breakfast. Kasi alam ko andyan na yung breakfast sa labas. Salamat po ulit sa inyong patuloy na
pagsubaybay at sa walang sawang ilan nyo yung time nyo para sa karanasan po namin. At sana po ito'y magdala po ng magandang aral, magandang pulot po sa sarili at pwede natin i-share sa iba na hindi kailangan maging sobrang mayaman, hindi kailangan hindi mangarap pa rin po tayo. But at this time, mahalin niyo sarili niyo para ito po yung maibalik niyo sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, laban po. Strong. Ngayon po, inanda ko na rin po yung paggawa po namin ng mainom ni Angel for in an empty stomach. Prepare po natin si lemon. Half lang po ng lemon talaga in 1 cup. Squeeze niyo po siya. Tapos, isalin niyo na rin po doon sa cup. Dalawa kami ni Angel. Sa kanya rin itong half. Kung hindi niyo naman po masayang po itong lemon, nag-iisa lang po kayo, yung half po din niyo naman po i-keep for tomorrow. Lagay mo lang po siya sa ref. Yan po, isasali na po natin sa kabila para kay Angel. Ayan po, prepare po natin si ginger. Ayan po. Balatan na po natin to para may sabay na natin sa lemon. I-smash po natin, ma'am. I-smash po natin to kailangan. Para mas lalong lumabas po yung katas talaga ng lemon. At habang iniinom po ninyo, medyo mainit po siya sa lalamunan. Yan na po, naka-prepare na rin po yung maliit ko. Yan po siya dinidilute. Tapos, kasi may takip. Kailangan mo pa rin siyang lagyan ng takip para hindi ka madaling mawala yung init. Tapos, habang ina-absorb po nilang tatlo ni ginger, luya, at saka ng lemon, takpan po siya. So, yun yung part para kay Angel. Tapos na po tayo nag-prepare ng ginger, lemon. Ito na po siya. So, each person po, para sa amin, nag-prepare lang po kami ng 5 ganito. Tapos i-smash, tapos i-mix din dito. Nag-iinit na po ako ngayon ng tubig. Para isalin ko po doon sa gagawin nating maiinom na Angel on an empty stomach. Nakaready na po rin pala yung breakfast namin. 3. Ayan po, nasa box individually. Thank you po sa lahat ng walang sawang mag-prepare ng food at may bahagi yung sarap ng food nila. God bless po. God bless po sa kanila. Hindi po lahat ng lugar na nabibigyan po ng ganitong chance, but dito po sa lugar namin, dito sa Abu Dhabi, napakaganda po ng pamumuno nila. So, ang gagawin ko po ngayon, ready na po ito. Ito po, nandyan na po siya lahat. So, magawa lang po ako ng 2 mixture nito. At dito na rin po sa lemon sa loob. Sasahin ko si lemon ng mainit na tubig. Tapos, ilalagay ko po siya dito. 1 cup for Angel. Saka, 1 cup po para sa akin. Ayan. So, kahit still, hanggang mag 5 minutes po, na hanggang medyo lamig. Tapos, takpan po siya. Kasi since andito po kami sa hotel, pag nasa bahay po ito, kailangan konting pakulo po para talagang lumabas talaga yung katas po ng lemon, ng ginger at saka ng garlic. Since dito po kami, so ito lang po yung mayroon ako, at least may takip.
Silig ko lang po siya at least maximum po ng kahit 5 minutes bago namin inumin ng maligamgam. Bago po rin kami magkaroon ng barley. Iinom po kami ng barley. After po namin ito, iinom po kami ng barley siguro mga 8 o'clock, 8:30 bago kami mag-breakfast. Kasi si barley, ang turo po kasi ng kapatid ko, 15 to 30 minutes prior po breakfast. Ang napakagandang naidulot po ng barley sa katawan namin for 2 days. Since pumasok po siya sa katawan namin, napakagaling po niyang i-boost yung immune system mo. Mas gumanda yung skin, mas madali po kaming namula-mula. Aside from namula-mula, yun yung naging reaction na nakita namin dahil din po sa ibang food na mayroon kami. Napakasarap po niyang pampatulog kasi ginagawa po siya namin ng 2 to 3 times. Prior mag-breakfast, bago mag-lunch, at saka bago kami mag-dinner. So yun yung iniinom namin bago mag-6 o'clock. Yan lang po muna. Tapos babalikan ko po kayo hanggang 5 minutes. Hanggang ibibigay ko po ito kay Angel. Kasi maaga pa kami dito, mga nasa 7 o'clock pa kami ng umaga. So normally nagigising sila ng 10 o'clock. Masakit po na lang muna to. Leave it for at least 5 minutes. Pag bumagsak na po yung sobrang init ng tubig, pati yung mga extraction sa loob, nag-combine na. Then, isalin na po natin dito ulit, balik sa cup. Tapos, medyo maligamgam, tapos inom. Yan na po. Tapos, procedure na naman po mamaya doon sa barley. Napakasimple pong barley. Papakita ko sa inyo. Santi barley po. So, ito po yun. Organic barley. Ito po yung ginagawa po namin pang boosting din po siya ng immune system. Ang ingredients po na mayroon nito is leaf grass powder, stevia powder, organic barley leaf. Ito po ay galing sa New Zealand. Ganyan po siya. So, mamaya ulit guys. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung gigisingin ko si Angel para minom kaming dalawa ng ginawa po namin. Tapos, after barley. Tapos, right after 30 minutes, or after namin mag-breakfast. Normally, pag after namin mag-breakfast, nagiinom po kami ng vitamin C. Still po, napakaganda ng vitamin C. Ang iniinom po namin is recommended by doctor. Hindi pong brand na ito, the other one, but in any brand po, you can use, you can drink, as long as to combat your immune system, you need to have 1,000 mg for 1 day. Kailangan mo siya. The rest po, nandun na rin po sa mga kinakain natin, mga prutas. Tapos, mas maganda rin po kung magkaroon tayo ng chance, kumain tayo ng salad. Basic lang po na salad, yung may lettuce, cucumber, konting salt, konting black pepper lang po. Maganda kasi siya sa skin. Aside sa skin, fiber din po siya. Aside sa, nagbibigay po siya ng magandang dulot sa katawan. Yun po yung nagde-detox sa loob ng tiyan. At ang kinagandahan tinutulungan po niya madali pong ikaw magkaroon ng magbabawas. Nagki-cleanse po siya. Cleansing, detoxifying din po siya. So, napakaganda po yun. At least kung mayroon ka mang virus sa body, katawan, mas maigi pong madali po at everyday po talaga tayong magkaroon ng pagdudumi. Mas maigi po at mas madali po tayong gumaling. Ito po guys, nakaredy na po itong ginawa kong mix po ng lemon, ginger, tsaka garlic. Tapos isasalin ko na rin po siya. Iinumin na po namin at this time. So guys, for more updates, more kaganapan po na ginagawa namin sa 3rd day po namin sa isolation, nais ko pong ibahagi sa inyo, nais ko pong i-share sa inyo. Just don't forget po, i-subscribe niyo po yung ginawa namin channel ng anak ko para po at least man lang maka-share kami sa experience namin at the same time po marami din po kayong konti po na
ma-share po namin sa inyo kung ano o paano namin nilabanan po si COVID-19. Positive lang po tayo. Have a blessed day ahead. God bless po.